Kapagpalang Ama Diyos at makapangyarihan sa lahat, Amang banal, narito po ang boses sa amin. Nagpapasalamat, nagpupuri po kami. Salamat sa binigay mong magandang panahon. Salamat o Diyos. Hanggang sa mga oras na ito, kami po ay nanatiling nagpupuri sa iyo. Salamat sa pag-iingat. Narito kami sa pag-aaral niyo banal na salita. Buksan mong puso at pangunawa ng boses sa amin. Ipanawa yung banal na salita sa manong kapangyarihan at pag-ibig. Leading prayer of beloved Pastor Will Estrada Almeida. Sinasaway namin lahat ng langgo ng kaaway, demons of doubts and belief, infirmities, cast out right now. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. Una, tigit sa lahat, at ibang pinapaabot ang ating pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida. At ating pong inaalala, sinasariwa, mabuting turo at aral ng ating beloved Mama Dear, Lina C. Almeida. At magandang hapon po sa aking mga kasamahan, beloved co-preachers, sa ating mga beloved co-workers, beloved choir, beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat, magandang umaga dyan sa inyo, magandang gabi. Praise God. At sa ating mga kapatiran, sa inyo po mga ginigiliw ko mga kapatiran, magandang hapon. At muli po nating pinapaabot magandang hapon sa ating buhay na Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa mga oras na ito, ating pong pag-aralan, itong salita ng ating buhay na Diyos. Ating pong tatalakayin mga minamahal, itong tinatawag na the fiery furnace. The fiery furnace. In Tagalog, ang nagniningas na pugon. Kindly open your Bible from the book of Daniel, chapter 3, beginning verse 19 to 21. Talon tayo sa 24 hanggang 25. Kindly po. Hallelujah. From the book of Daniel, chapter 3, verse 19 to verse 21, jump to verse 24 to verse 25. Amen. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 17 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Amen. Then these men were bound into coast, their chosen, and their haste, and their other garments, and were cast into the midst of the burning furnace. Verse 24 to verse 25, Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselor, Did not were cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Daniel, Kapitulo 3, versikulo 19 hanggang 21, at talon sa 24 hanggang 25. Praise the Lord. Nang magagayoy na puspos ng kapuspusan, kapusukan si Nabucodonosor, at ang anyo ng kanyang muka ay nagbago laban kay Shadrach, kay Meshach, at kay Abednego. Kaya't siya'y nagsalita na nag-utos sa kanilang painitin ang hurno ng makapito na higit pa sa dating pagkainit. At kanyang inutusan ang ilang malakas na lalaki na nga sa kanyang hukbo, nagapusin sila Shadrach, si Meshach at Abednego, at sila'y ihagis sa mabangis na hurnong nagniningas. Nang magagayoy ang mga lalaking ito'y tinalian na may mga suot na may tunika at may balabal.
at may kanilang iba't ibang mga kausutan, at sila'y inihagis sa gitna ng mabangis at hurnong naginingas. Talatay 24. Nang makagayoy si Nabucodonosor na hari ng nagtaka at tumindig na madali, siya'y nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, di baga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila'y nagsisagot at nagsasabi sa hari, totoo, o hari. Siya'y sumagot at nagsabi, narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos at nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso, at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng ating dakilang Diyos. At mo palakpakan ng Word of God. Everybody say, praise the Lord. Ito po ay maraming beses na napag-aralan po natin. Ngunit, pag-aralan ulit natin. Sa panahon sa pamumuno ni Haring Nabucodonosor, ay may mga ilan sa mga Hudyo na hindi sumusunod sa hari. No? Yung mga ilang Hudyo na ito, ang yung hindi nila sinusunod sa hari ay yung paglabag sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Bibihira na lang mga minamahal sa panahon natin ito, sa panahon natin ngayon, bibihira na lamang na bibihira na lang yung mga tao na kahit nagkakamali yung leader nila, ay sinasawata nila. Everybody say, praise the Lord. Bibihira na lang sa panahon natin na kahit mali na yung nangunguna, ay sinasawata. So sa panahon sa pamumuno ni Haring Nabucodonosor, yung mga Hudyo na ito ay sumusunod sila dahil sabi ng Biblia, kung ano yung batas dito sa lupa, ganon din sa langit. Maka-amen po ba tayo? Pero yung mga Hudyo na ito, yung hindi nila sinunod, yung paglabag sa kalooban sa Diyos. Yung hindi nila sinusunod, yung sumamba sa Diyos na hindi naman totoong Diyos. Napakasimple lang ng sinabi ng hari dahil nakita ng mga alagad, nakita ng mga sundalo ni Haring Nabucodonosor na may mga ilang Hudyo o 3 Hudyo na hindi sumusunod. Kaya, nung mag-report ang mag-report yung sundalo sa hari, ang sabi ni Haring Nabucodonosor, sino ba yan? Pwede bang dalhin mo dito sa akin? Bigyan ko ng last chance. Everybody say, praise the Lord. Kung ikaw, mga minamahal, bibigyan ka ng last chance, kung hindi mo susundin, maaring mawalan ka ng buhay. Siyempre, mahal po natin yung buhay natin. Amen? Pero kapag may Diyos ka, alam mo kung tama, alam mo yung tama at mali, at yung tama ay pinaglalaban mo, kahit sa paningin ng tao ay mali, alam mo kasama mo ang Diyos. Say, praise the Lord. Kaya nung pinatawag si Shadrach, Meshach, Abednego sa harapan ng mahal na hari, ang sabi ng mahal na hari, I will give you a last chance. Bigyan ko kayo ng pangalawang pagkakataon o isa pang pagkakataon para sumamba sa Diyos na ginawa ko. Lahat ng instrumento aking patugtugin at sambahin niyo ang Diyos na aking ginawa. Ngunit, ang sabi ng 3 tao na ito, hindi kami susunod sa ipinag-uutos mo sa amin. Hindi kami susunod sa ipinag-uutos mo sa amin.
Ang sabi ng mahal na hari, kahit ihahagis ko kayo sa horno, kahit ihahagis ko kayo sa nagniningas na pugon, the fiery furnace. Ngunit ang sabi ng tatlong lalaking ito, mga Hudyo, ang sabi nila, okay lang sa amin. Amen? Say praise the Lord. Okay lang sa amin, mahal na hari. Mamamatay kayo. Walang Diyos na makapagliligtas sa inyo. Ngunit ang sabi ng tatlong lalaking ito, kahit hindi pa kami ililigtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami susunod sa ipinag-uutos mo. Amen? Ang tanong dito, bakit nga ba ang mga lalaking ito ay may ganito silang tapang na kahit sa harapan nila, andun na yung kamatayan, pero hindi pa rin sila sumusunod. Ano ba yung nagbibigay tapang sa kanila? Amen? Napansin nyo, mga minamahal, ang 21? Napansin nyo? Ulitin natin sa pagkabasa. Daniel 3, verse 21. Maganda sana pag may Cebuano, kasi kung sa Cebuano, klaro kaayo, pero wala naman, sa Tagalog na lang ulitin po natin. Sige po. Daniel 3:21. Hindi po. Praise the Lord. Aklat po ng Daniel, Kapitulo 3, versikulo 21. Nang magagayoy ang mga lalaking ito ay tinalian na may mga suot, na may tunika, at may balaban, at may mga kanilang ibang mga kasuutan, at sila'y inahagis sa gitna ng mabangis at hurnong nagniningas. Amen. Amen. May mga halos naman tayo dito, mga minamahal, nakakaunawa at nakakaintindi ng Cebuano. Basahin ko po sa Cebuano para maliwanagan ho tayo. Nankining mga tawhana, ginapanagapos nga sinuluban sa ilang mga kalsunis, sa ilang mga sinina, sa ilang mga kupo, ug sa uban panilang mga bisti, ug gipanaghulog ngadto sa tiliwala sa hudno sa kalayo nga nagdilaab. Ano ho yung ibig sabihin dyan? Kung ating uunawain ang banal na kasulatan, sa panahon po ng mga Hudyo, may mga pinapasuot ang hari kapag sila po'y nagsisamba. Amen? Ngunit ang mga lalaking ito, mga minamahal, hindi nila sinunod, bagkus kung ano yung inuutos ng mahal na Kristo sa kanila, yun po yung sinusunod nila. Kaya hindi po sila natatakot, kaya hindi po sila nawawala ng tapang dahil sinusunod nila ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang magbibigay tapang pala sa bawat isa sa atin sa pagdating ng pagsubok, sa pagdating ng trials sa ating buhay, yung pagsunod natin sa kalooban ng ating mahal na Kristo. Everybody say, praise the Lord. Kapag sinusunod mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mawawala ang takot sa iyong puso. Habang ikay tumatagal sa paglilingkod, ikay pinapatapang ng ating dakilang Diyos. Say, praise the Lord. Kaya, ang tanong, saan nga ba nagkasala? O nagkasala nga ba ang tatlong lalaki? Tatlong lalaking ito sa harapan ni King Nabucodonosor, sa paningin ni King Nabucodonosor at sa paningin ng mga tao na hindi tumingin ng utang na loob sa ating mahal na Panginoon, ay nagkasala silang tatlo. Pero sa paningin ng mga Kristiyano na tumitingin ng utang na loob sa ating mahal na Panginoon, wala silang kasalanan. Tama yung ginagawa nila. Amen? May tinatawag, mga minamahal, there are two basic ways we sin. May tinatawag na dalawang pangunahing paraan kung paano nagkakasala ang tao. Two basic ways we sin. Number one is sin of commission. What is sin of commission? Yung bagay na hindi mo dapat gawin, ginawa mo. That is sin of commission. Yung bagay, mga minamahal, na hindi dapat gawin ng Kristiyano, ginagawa ng Kristiyano.
Just like for example, sa panahon ni Adan and Eve, ang sabi ng ating mahal na Kristo, huwag kayong kumain sa prutas na yan. Sa lahat ng prutas sa hardin, lahat ng prutas kainin nyo, except yung prutas na yan, huwag nyong kainin. Pero ang ginawa nila, kinain pa rin. Amen? Nakuha po natin mga minamahal. Intentional na bagay, ginagawa mo kahit sabi ng mahal na Panginoon, hindi pwedeng gawin, pero ginagawa mo, that is sin of commission. Everybody say, praise the Lord. Bawal magpatay, bawal ka mangangalunya, bawal magnakaw, tapos ginagawa mo pa rin. May isa po tayong kapatiran, kahit siya po'y saved na sa ministeryong ito, ay nagbibinta pa rin siya ng droga. Amen? Nagbibinta pa rin siya ng droga. Pero, iba ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Bakit? Siya po ang Diyos na makatwiran. Tinutuwid tayo ng ating dakilang Diyos. Ayaw ng mahal na Panginoon na magkasala tayo sa kanyang harapan. Yung kasalanan na sinasadya kahit ayaw ng ating dakilang Diyos, tapos ginagawa mo, that is sin of commission. Napakaingay ng mga bata po natin. Everybody say, praise the Lord. Ang yung pangalawa, mga minamahal, is sin of omission. Ano ho yung sin of omission? Ha? Sabi ng Bible, James chapter 4, verse 7. Basahin ho natin, ano yung sin of omission? Amen. Praise the Lord. From the book of James, chapter 4, verse 17. Amen. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Amen. Amen. Sa Tagalog po. Praise the Lord. Aklat po ng Santiago, Kapitulo 4 at ang versikulo ay 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Ano yung ibig sabihin ng sin of omission? Yung dapat mong gawin, ngunit hindi mo ginagawa. Amen? That is sin of omission, mga minamahal. Like for example, ang sabi ng ating nabasa, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Mabuti. Pag sinasabing mabuti, mabuti nga ba ang maglingkod sa Diyos? Mabuti nga ba, mga minamahal, at palagi tayong umaatin sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon o banal na ubasan? That is biblical, not forsaking assembling. Huwag po tayong, ang tawag nito, mga minamahal, huwag magliban. Everybody say, praise the Lord. Hindi ko naman nakakalimutan ang banal na gawain, Brad. Sadyang may trials lamang. That is sin of omission. Alam mo yung mabuti, yung dapat mong gawin, ngunit hindi mo ginagawa, that is sin of omission. Magbigay ka. Sabi ng Biblia, magbigay. Sabi ng ating mahal na pastor, pag ikay nagbibigay, kung saan ka dumadalo, doon mo ibibigay. Hindi mo ginagawa, mga minamahal. That is sin of omission. So, ibig sabihin, okay lang ba na magkasala tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos? Sin of commission and sin of omission, that is same sin. Everybody say, praise the Lord. Ang kaibahan, mga minamahal, ang mga Kristiyano, laging nagkakasala ng sin of omission. Pag palagi mo yung ginagawa, ang sin of omission, mga minamahal, hanggang mawala yung ningas ng apoy sa iyong puso at sa iyong isip, mawala yung kainitan sa paglilingkod mo sa ating mahal na Kristo, hanggang makagawa ka ng bagay ng sin of commission, hanggang mawala ka sa paglilingkod ng ating dakilang Diyos. Ang dapat nating gawin, wala tayo sa dalawa. Although hindi man tayo perfect, but ipakita natin sa ating dakilang Diyos yung tinatawag na the fiery furnace. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pag sinabing fiery furnace, mga minamahal, habang ikay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon Kristo, habang tumatagal ka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon Kristo, iinit din yung, niningas din yung
paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Dahil hindi po habang ikay tumatagal sa paglilingkod, hihina ang pagsubok. Amen? Habang ikay tumatagal sa paglilingkod sa ating mahal na Jesucristo, dumarami din ang pagsubok ng iyong maranasan. Amen? Kaya, fiery. In Tagalog, nagniningas. May meaning po yan, mga minamahal. God's Word, sabi ng Bible, God's Word purifies our consciences. Renew our minds, illuminates our spirits, and drives away darkness. Pag sinabing fiery o nagniningas, kailangan ba nating gawin? Kailangan po. Dahil kung hindi pa nagniningas ang paglilingkod ni Shadrach, Meshach, Abednego, sila pong tatlo ay masusunog doon sa pugon. Ngunit dahil sa kanilang maningas na paglilingkod sa ating mahal na Jesucristo, habang nagniningas ang apoy, ang kanilang paglilingkod, mga minamahal, nagniningas din, kaya hindi sila napaano. Amen? Kaya, yung fiery, F is free offerings. Kaya hindi po, free offerings. In Tagalog, kusang loob na mga handog. Open your Bible from the book of Psalms chapter 54. Tuloy-tuloy ito. Psalms 54 verse 6, Psalms 56 verse 12, and Psalm 61 verse 8. Yung tatlong bersikulo na yan, ituloy-tuloy po natin. Amen. Praise the Lord. From the book of Psalms chapter 54 verse 6. It will freely sacrifice unto thee. I will praise thy name, O Lord, for it is good. From the book of Psalms chapter 56 verse 12. Thy vows are upon me, O God. I will render praises unto thee. From the book of Psalms chapter 61 verse 8. So will I sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows. Amen. Amen sa Tagalog po. Praise the Lord. Aklat po ng mga awit, Kapitulo 54, at ang bersikulo ay 6. Ako'y maghahain sa iyo ng kusang handog. Ako'y magpapasalamat sa iyong pangalan, O Panginoon, sapagkat mabuti. Aklat ng mga awit, Kapitulo 56, bersikulo 12. Ang iyong mga panata ay sa akin, O Diyos. Ako'y magbabayad ng mga handog na pasalamat sa iyo. Aklat ng mga awit, Kapitulo 61, at ang bersikulo ay 8. Sa gayoy aawit ako ng papuri, sa iyong pangalan magpakailanpaman, upang maisagawa ko araw-araw ang aking mga panata. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Si King David, mga minamahal, tumingin po siya ng utang na loob sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Although, sabi ng Biblia, hindi ang pagpupuri, pagsamba natin sa ating dakilang Diyos, hindi ito bayad sa ating mahal na Panginoon. Pero iba ang instinct ni King David. Nilagay niya sa kanyang puso't isipan na may bayad. Amen? May bayad. Ang sabi niya, mga minamahal, ang sabi niya, ang iyong mga panata ay sa akin, O Diyos. Ako'y magbabayad ng mga handog na pasalamat sa iyo. So nilagay niya sa puso't isipan niya na may bayad nung makakilala siya sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri. Kasi kung inilagay mo sa iyong puso't isipan na may bayad ang paglilingkod mo sa ating mahal na Jesucristo, magniningas ang apoy sa iyong puso, magsusumikap ka lagi sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil may utang na loob ka sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hindi mo iniisip ang pagod, mga minamahal. Hindi mo iniisip ang hirap. Hallelujah! Pagkus iniisip mo dahil may utang ka sa ating dakilang Diyos na kailangan mong pagbayaran. Pagkus hindi naman sinasabi ng ating mahal na Panginoon, anak, magbayad kayo. Pero yun lang ang paraan, sabi ni David, upang makabayad siya sa ating mahal na Jesucristo, upang hindi mawala ang ningas sa kanyang puso't isipan. Amen? Say praise the Lord. Kaya, hopefully, mga minamahal, dapat po nating gawin din ito. Kahit hindi nagpababayad ang mahal na Panginoon, isipin natin
nung tayo'y makakilala sa ating dakilang Diyos, kailangan ho nating bayaran sa pamamagitan nating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil pag isipin natin, wala naman akong utang sa mahal na Panginoon. Okay lang. Amen? Kapag ang tao ay hindi nagpapabayad, mga minamahal, simple lang. Mangungutang at mangungutang pa rin yan ulit. Amen? Everybody say, praise the Lord. Simple lang. Pag ang tao ay hindi nagpapabayad, kahit may utang siya, sabi niya, wag ka na lang magbayad kasi binibigay ko lang naman sa iyo yan. Mangungutang yan ulit. In spiritual, ganun din po yung instinct ng Kristiyano. Everybody say, praise the Lord. Pero pag ibahin po natin yung instinct po natin na kahit hindi nagpapabayad ang ating mahal na Jesucristo, bigyan po natin ng utang na loob. Amen? That is free will offerings. Tuloy ho tayo mga minamahal, dito tayo sa immutability. Immutability. Kawalan ng pagbabago. Kaya po, dito tayo sa aklat ng, bago ho natin basahin, immutability is the biblical idea that God is unchanging in His character. Ibig sabihin, kung ating unawain, hindi nagbabago ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Amen? In His character will end His promises. No? Every good gift and every perfect gift is from above. Ang sabi ng Biblia, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadow due to change. Ang ating mahal na Jesucristo ay hindi nagbabago. Yung lahat ng mga tinatangkilik natin, mga pagpapala natin, yan po'y galing sa ating dakilang Diyos. Hindi po galing sa atin yan, mga minamahal. Galing sa ating mahal na Jesucristo, pagpapatunay na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay hindi nagbabago. Amen? Hindi nagbabago dahil bakit mga minamahal? Niligtas ang tatlong lalaking ito. Ang sabi ng Biblia, Jesus the same yesterday, today and forever. Kung niligtas ang tatlong lalaking ito sa panahon ng pagsubok mga minamahal, ililigtas ka rin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Basahin ho natin mga minamahal ang James chapter 1 verse 17. Kindly po. James 1 verse 17. Amen. From the book of James chapter 1 verse 17. For good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Amen. Amen. Praise the Lord. Aklat mo ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pag-iiba. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Just imagine ang ating dakilang Diyos ay hindi nagbabago. Minsan tayo lamang ang nagbabago. Amen. Normal po yan. Minsan tayo po ay nagbabago. Pero kahit naman, minsan tayo ay nagbabago, pero wag lang tayo hihinto. Amen. Kahit minsan nagbabago ka dahil minsan sa hirap ng buhay, sa iyong naranasan, nagbabago yung, nanghihina yung spiritual mo. Pero, sabi ng Biblia, tuloy ka pa rin sa paglilingkod. Dahil ang nagpapatuloy hanggang sa huli, siya rin ang maliligtas. Everybody say, praise the Lord. Huwag mong hayaan na mawala yung ningas ng apoy sa iyong puso. Yun po yun, mga minamahal. Immutability. Kindly eagle tayo. Dito tayo sa evening sacrifice. Evening sacrifice. Ipaunawa ko lang po mga minamahal, itong fire ay, ito po yung, habang sila po yung naglilingkod, si Shadrach, Meshach, Abednego, ay hindi po winawala nila sa kanilang puso. Binigyan po nila ng meaning yung tinatawag na fire. Fire. Everybody say, praise the Lord. Kasi kung bigyan mo ng meaning yung paglilingkod mo sa ating dakilang Diyos, sabihin mo na naglilingkod ka sa Diyos. Madali lang sabihin na paglingkuran ang Diyos. Pero hindi mo alam yung ibig sabihin ng paglilingkod ng Diyos.
mahirap po yon. Amen? Itong fiery ay binibigyang kahulugan ng tatlong lalaki. Dito tayo sa evening sacrifice. Malapit na tayong matapos. Ang sabi ng Bible, Psalms 141 verse 2. Kaili po. Amen. From the book of Psalms, chapter 141, verse 2. Let my prayer be set forth before thee, or incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng mga awit, Kapitulo 141 at ang bersikulo ay 2. Maglagay ang aking dalangin na parang kamangyan sa harap mo, ang pagtataas ng aking mga kamay na parang hain sa kinahapunan. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, reminds us to worship God. Our prayers are like incense before God, and the lifting up of our hands as the evening sacrifice. Lifting up our hands as a picture of saying, God, here we are together before you in prayer. Mahirap po, mga minamahal, hindi madaling manalangin sa ating dakilang Diyos. Amen? Hindi madaling sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Katulad ng sabi ng ating wala pastor, kapag ikay nag-overnight, ito po'y katumbas ng 3 days anointing. Amen? Ito po yun, evening sacrifice. Kapag daw ikaw po ay laging nagpupuri sa ating mahal na Jesucristo, ikaw po ay laging dumadalangin sa ating mahal na Jesucristo, ito yung prayer mo, mga minamahal. Reminds us to worship God. Our prayers are like incense before God. Habang ikay nagpupuri lagi sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, habang nagpupuri ka lagi sa ating dakilang Diyos, pinaparamdam mo sa ating mahal na Jesucristo na mahal mo siya. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Tuloy ho tayo, mga minamahal, dito tayo sa radiance in life. Our radiance in life. Living in the light, ang sabi ng Bible, living in the light, those who look to Him are radiant. No? Kapag ikaw pala po ay tumitingin lagi sa ating dakilang Diyos, anong tawag dyan? Radiant. Their faces are never covered with shame. No? In studying this verse, I have found that it captures the very essence of what it means to live in the light. No? Ikaw po'y laging namumuhay sa liwanag ng ating dakilang Diyos. Kapag ikay laging namumuhay sa liwanag, ang tawag dyan ay radiant. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kapag ikay laging sumusunod sa kalooban ng dakilang Diyos, ang tawag dyan ay radiant. Amen? Kindly in Psalms pa rin tayo, 34 verse 5. Kindly po. Amen. From the book of Psalms, chapter 34, verse 5. They looked unto Him and were lightened, and their faces were not ashamed. Amen. Amen. Say, praise the Lord. Kapag ikay laging tumitingin sa ating dakilang Diyos, walang mahirap na bagay sa iyo. Katulad ng patutuo nating mahal na kapatid, kahit binabaha na, pero masarap pa rin yung tulog nila. Amen? Say, praise the Lord. That is radiance in life. Say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kahit may mga matinding pagsubok, pero ang mukha mo, masaya pa rin. Amen? Radiant. Say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang salita ng ating dakilang Diyos. Napakasimple lang, mga minamahal. Dito tayo sa fiery. Why? Yielding to temptation. Yielding to temptation. Sulat niyo po, mga pagdating sa inyong bahay, may pampag-aralan po kayo. Yielding to temptation. 1 Corinthians, last verse po natin ito, maghanda pong manunugtog natin. Maghanda ang manunugtog. Maghanda na rin po ang ating mag-assist. Yielding to temptation. Open your Bible from the book of 1 Corinthians, chapter 10, verse 13. Kindly po. Amen. From the book of 1 Corinthians, chapter 10, verse 13. There hath no temptations taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not
suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that he may be able to bear it. Amen. Praise the Lord. Aklat ng mga unang taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. And God is faithful, sabi ng Biblia. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide. He will also provide. When you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Habang ikay sinusubok ng ating dakilang Diyos, pinapahintulutan nating dakilang Diyos mga pagsubok, gumagawa din ang mahalapang yun ng paraan. Amen? Kaya minsan, huwag po tayong magdamdam bakit ganito ang nangyari dahil gumawa ng paraan ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Katulad ng kapatiran po natin, sabi ko niya mga minamahal, dahil coming anniversary po natin, tumawag siya sa kanyang kapatid na may badyari. Sabi niya, pwede bang yung badyari mo, yun ang gagamitin natin this coming anniversary? Ang sabi ng kanyang mahal na kapatid, hindi pwede kasi baka masira. Long distance ang biyahe, baka masira. Nagtampo po siya. Lahat ng kanyang kapatid, tinawagan niya, ayaw magpahiram. Amen? Nagtampo po siya, mga minamahal. Siyempre, gusto niyang umaten. Ngunit walang service. Anong tawag doon? Blessing o trials? Trials sa mga Kristiyano kapag hindi tayo nakakaatin. Amen? Yung siya po'y mananalangin sa ating dakilang Diyos, sabi niya, mahal na Panginoon, bakit ganito? Bakit Kristiyano naman sana, pero bakit hindi nagpapahiram ng sasakyan? Minsan nga mga minamahal, sabi ko, hindi natin minsan maunawaan ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Before you questioning, before ka mag-question sa ating dakilang Diyos, magtanong ka muna sa mahal na Panginoon, bakit? Amen? Kaya nung siya mananalangin, habang hating gabi, tumawag yung kaibigan niya, kaibigan ng husband niya na may bunggo. Ang sabi, pwede kong ipahiram ang bunggo ko sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Totoo ang sabi ng Biblia. Hindi mo pa sinasabi sa mahal na Panginoon, alam na ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos ang mas nakakaalam sa bawat isa sa atin. Kaya ang ating dakilang Diyos, gumagawa po siya ng way upang malusutan po natin ang mga pagsubok. Amen? May isang composer, mga minamahal, ang sabi pa niya, Lord, I find myself needing you. Yung prayer po niya sa ating dakilang Diyos, mahal na Panginoon, gusto ko po na yung sarili ko ay, yung puso ko, laging nasa sayo. Kaya habang binubulay-bulay, habang siya po'y sumusulat sa awiting ito, mga minamahal, tumutulo ang kanyang luha. Ang sabi pa niya, naway hindi magbabago ang ningas ng paglilingkod ko sa iyo, mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya, ipag-pray po natin sa ating dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, naway, sa paglilingkod namin sa iyo, sa paglilingkod ko sa iyo, hindi magbabago ang ningas ng apoy sa aking puso sa paglilingkod sa iyo. Yun po yung ipag-pray po natin palagi. Bakit? Mahirap na po yung sitwasyon natin ngayon. Amen? Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Habang dumaranas ka ng pagsubok, habang dumaranas ka ng mga
trials sa iyong buhay, pag-pray mo sa ating mahal na Panginoon, niningas din yung fiery furnace sa iyong puso. Habang inaawitan natin dakilang Diyos, awitin po natin ang keep the flame burning. Hallelujah. Praise Lord. Glory to God. Habang tayo umaawit, ipanalangin po natin sa ating dakilang Diyos na tayo po'y panghawakan. Lord, keep the flame. Hallelujah. Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. And all my darkness around me. And this, Lord, every day my hunger's growing old. Lord God, it's clear to me now you are my only refuge. Praise Lord. My port in trouble sea. Gawin po nating pagpapalang awiting ito. Ipanalangin natin sa tindakilang Help Diyos. me to give my life completely to you. Sabihin mo sa mahal na Panginoon, Make me only what you want me to keep the flame, Lord. be. Lord, just Keep the flame burning in my heart. Light my way with the fire of your Spirit. Keep the flame burning Yes, Lord in God. my heart, and let it spread to whoever comes near. Lord, just keep the flame Lord, keep the flame. burning in my heart. Sumigaw ho tayo. Magpuri tayo sa buhay na Diyos. Wala tayong may bayad. Hallelujah. Those that you're going through, He suffered more than you suffered more than you ever Hallelujah. He'll be back soon. got to be ready to go. There's no time for complacency. There's no room For compromise. compromise. Just hold straight and strong. Cause you won't be Hallelujah. alone Till we see Him split the eastern sky. Lord, just keep the flame. burning in our hearts like the Ikaw wind. tayo. Sing it, hallelujah. Sing it, hallelujah. Oh, keep the flame burning in my heart, and let it spread to whoever comes near it. Lord, just keep the flame burning in my heart. First stanza. Lord, I find myself needing you. needing you Sing it, hallelujah. like it never had before. In all of the darkness around me, every day my hunger's growing old. It's clear to me now you are my only refuge, My Lord, it's trouble sea. Please help me, Lord. help me to give my life completely to you. Hallelujah. And make me only what you want me to be. Lord, just keep the flame burning in my heart. Like the way with the fire of your Spirit. Oh, keep the flame burning in my heart, And let it spread to whoever comes near. Lord, just keep the flame
Lord, I find myself needing you like I never had before. All of my darkness surrounds me. Every day my heart was growing old. Clear to me now, you are my only refuge, my portion of troubles cease. Help me to give my life completely to you and make me only what you want me to be. Lord, just keep the flame burning in my heart, light my way with the fire of your spirit. Oh, keep the flame burning in my heart and let it spread to whoever comes near. Lord, just keep the flame burning in my heart. Keep the flame burning in my heart. Light my way with the fire of your spirit. Keep the flame burning in my heart. So let it spread to whoever comes near. Lord, just keep the flame burning in my heart. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, isa pong kasamahan po namin mga ngaral. Ang kanya pong pamangkin ay binawian ng buhay. Bata po mga minamahal, binawian ng buhay. Kahit anong pananalangin, ang bata ay hindi nabubuhay. Mga pamilya niya nanalangin na, Lord, buhangin mo ang bata. Ngunit ang bata ay hindi nabubuhay. Nung ating mahal na kapatid, beloved preacher, sabi niya, mahal na Panginoon, habang ako'y naglilingkod sa iyo, habang ako'y tumatagal sa paglilingkod sa iyo, ni minsan hindi ko naisip na pinabayaan mo kami. Ni minsan, Lord, hindi nawawala yung kainitan ko sa paglilingkod sa iyo. Kaya habang sinanalangin, mga minamahal, nilihas niya ang bata. Hindi pa siya nag-cast out. Ang bata ay tumayo, binuhay ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi po sayang ang paglilingkod natin sa ating buhay na Diyos. Hindi lugi ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Yung paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon naggaling sa ating puso, hindi nasasayang. Singit, hallelujah! Lord, just keep the flame burning in my heart. Light my way with the fire of your spirit. Lord, just keep the flame burning in my heart. Light my way with the fire of your spirit. Keep the flame burning in my heart.
spread, He comes nearer. Keep the sing it, hallelujah. Sing it, hallelujah. Lord, I find myself needing you like I never have before. In all of the darkness around me, every day my hunger's growing more. It's clear to me now, you are my only refuge, my port in the troubled seas. Hallelujah. Help me to give my life completely to you and make me only what you want me to be. Lord, just keep the flame burning. Sing it, hallelujah. Sing it, hallelujah. There's so much noise. Keep the flame Sing it, hallelujah. let it spread to heaven. Hallelujah. Lord, just keep the flame burning. It burns. Keep the flame burning. Like the way with the fire of your spirit. Lord, keep the flame. Keep the flame burning. Hallelujah. Keep the flame, Lord. Hallelujah. Let it spread to all the flame. comes near. Lord. Lord, just keep the the flame. flame burning. It burns. Keep the flame, Lord. Hallelujah. Keep the flame, Lord. Hallelujah. Keep the flame, Lord. Hallelujah. Mga minamahal, wala tayong may bayad sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kahit may mga pagsubok, hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon. Lagi siyang gumawa ng kaparaanan. Hallelujah. Yan sa mga oras na ito, manalangin ho tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Habang narito ang matamis na presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Huwag mong pigilan, mga minamahal. Huwag mong pigilan. Huwag mong pigilan. Sabihin mo, Lord, keep the flame. Sabihin mo, keep the flame, Lord. Keep the flame, Lord. Hallelujah. Amang banal sa langit, sa pangalan ni Jesus, narito po ang boses sa amin, Lord. Sa pangunang dalangin namin, mahal na Pastor Will Estrada Almeida, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang. Minsan po, lagi ka namin nasasaktan bilang tao, hindi namin sinasadya, nalalabag namin inyong kalooban. Ano sa mga oras na ito, narito po kami. Narito po kami, kabagan mo kami, O Diyos. Hallelujah. Tulungan mo kami makasunod sa iyong banal na kalooban. Dagdagan mo yung pananampalataya sa iyo. Dagdagan mo ang aming kasigasigan sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, lalong-lalo na sa panahon namin ngayon. Mahal na Panginoon, andyan ang mga dilubyo, pagbaha, O Diyos. Hallelujah. Tulungan mo kami, sa iyo lang kami umasit, nagtitiwala. Walang iba kaming inasan, kundi ikaw lamang. Leading prayer, beloved Pastor Will Estrada Almeida, ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa iyo sa mga pangyarihang pangalan na si Jesus. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah.
Mga minamahal, ang ating kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating karamdaman, ating isang kamay, ipatong natin sa ating ulo. Sa ating mga webcast viewers, ang kaliwang kamay, ipatong niyo po sa inyong gadget, ang isang kamay, ipatong niyo po sa inyong isang may karamdaman ho. Kayo, palayasin po natin mapagbalang Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa pangunang dalangin ng mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, kami po'y nagkakaisa, O Diyos, sama-sama naming pinapalayas, itinataboy lahat ng gawa ng kaaway, di mo yung mga problema, mga karamdaman, leukemia, TB, diabetes, high blood, paralysis, hallelujah, mga pagbaha, mga dilubyo, landslide, cast out in Jesus' name, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, problem be solved, vices be gone, sickness be healed right now. In Jesus' name we pray, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y lumundag 3 beses, mga minamahal. Sumigaw ho tayo, hallelujah, praise the Lord, sabay-sabay. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Mga minamahal, at kumuha muna tayo ng special love offering. Special love offering, mga minamahal, to continue the improvements sa atong banal na gawain. Ito po ipanalangin ng ating beloved Igsoon, Brother Mark Mahinay. Tumayo muna tayo ulit. Manalangin tayo sa ating special love offering. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, may minamali. Opo, dakilang palang yung mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga Panginoon. So, ang panalangin ng minagana mga pastor, sa damay ng mga Panginoon Lord, natik mga Panginoon, sa dako ng special offering, special na bahagi ng iyong puso, mga Panginoon Lord, pagpalayo pong bawat isa, mga Panginoon, bigay ng special na handog, mga Panginoon ko, mga Panginoon, hallelujah, mag-provide na pangangailangan, mga Panginoon, improvements, mga Panginoon Jesus, hallelujah, sa iyong banal na gawain, sa dakong ito, mga Panginoon, hallelujah, sa walang maibigay, mga Panginoon, pagpalain niyo po sila kung sunod, mga Panginoon, hallelujah, makapag-handog po sila ng special na handog para sa iyong mga Panginoon, hallelujah, mga Panginoon, sunod panalangin ng aming nagana mga pastor, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Give po sa ating mahal na kapatid, Brother Mark Mahinay. Makabalik ko tayo sa ating mga upuan. Tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy mga kapatid yung ating balalagawain sa isang linggo, 3 beses. Araw po ng Wednesday, araw ng Friday at araw ng Linggo. At mag-umpisa po tayo sa araw ng Wednesday, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Friday, overnight po natin, 10 p.m. to 4 a.m. At sa araw po ng Linggo, umpisa po tayo ng alas 10 ng umaga, matapos po tayo ng alas 3 ng hapon. Purihin natin dakilang Diyos. Purihin natin dakilang Diyos at pong this coming 14 church anniversary. Linggo ho yan, mga minamahal, bali wala po tayong gawain dito sa Tala. Bali yung gawain po natin linggo yan, dyan po tayo magkakaisa sa Ayala. Amen? Say praise the Lord. Makikiisa po tayo sa kanilang anniversary doon, mga kapatid, at sa ating mga kapatiran na may mga blessing. Suportahan po natin, mga minamahal, yung Ayala. Pwede po tayo mag-pledge, lumapit po tayo sa information, mag-pledge po tayo kung ano na lamang po, mga minamahal, at maibigay po natin. Dahil matulungan po natin ang ating mga kapatiran doon sa dakaw ng Ayala. Makapag-pledge po tayo, magdala din po tayo ng kanya-kanya po tayong dalang pagkain, mga minamahal, praise God. Dahil marami po ang aatin dyan sa 14, no? This coming July 28, 14 church anniversary sa Ayala. Purihin natin dakilang Diyos. At yung mga adult choir po, mga minamahal, wag po muna kayong umuwi. Wag po muna kayong umuwi after lihans dahil may practice po kayo. Say praise the Lord. Sa ating po mga beloved nanay and tatay, sa ating mga beloved adult choir, after lihans, wag po muna kayong umuwi dahil may practice po kayo, adult choir. Purihin natin dakilang Diyos at wala naman din po tayong ibang announcement, mga minamahal, no? Ulitin ko po, last po yan, anniversary po natin, July 28. Praise God. Kasi sabi ng ating, sabi sa preacher's meeting, mga minamahal, makinig muna kayo saglit, mga minamahal ko. Sabi sa preacher's meeting, sabi ng ating beloved Minister Pogs, Willie James, ang sabi niya, mga minamahal, na kailangan po natin mag-ipon for this coming 50th sa dako ng Manila. So, bali ang sabi niya, wala munang gaganapin ng mga anniversary. But ang magfa-final niyan announcement ang ating
beloved Kuya Joe Abad. Siya po mag-final. Pinunahan ko na lang kayo mga minamahal. Praise God, at least makapaghanda po kayo. No? Dahil malaki po yung gastusan na yan for this coming 50th anniversary. Next year, February 8 and 9. Kailangan po natin paghandaan po yan, mga minamahal. Hopefully, naunawaan niyo po, mga minamahal, ang sinasabi ng mga ngaral. Everybody say, praise the Lord. Dito po pansamantala nagtapos ang ating banal na gawain. All the glory, honor, power, lahat ng kapurihan sa ating buhay na Diyos. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi mula bata hanggang malalaki, sa inyong pagtawid hanggang sa pagsakay, pagbaba. Purihin natin dakilang Diyos. After closing prayer, may lihans po tayo. Let us pray. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Manalangin po tayo sa ating pansamantalang pagtatapos. Ito po ipanalangin ng ating beloved co-worker, beloved Kuya Ricardo Arong. Praise the Lord. Mapagpalang nga Diyos, mapagpalang sa lahat. Diyos ang may likha ng langit at lupa. Pinakamamahal pa ni Jesus, marami salamat. Hallelujah. Sa matagumpay na panambahan namin sa araw na ito. Marami salamat sa lahat ng bahagi. Hallelujah. Mula pa MC Joyful Song sa Olim Song, sa mga pagbibigay at mga testimonies. At higit sa lahat, ang ebanghelyo ng kaligtasan aming napakinggan, dala ng aming mga ngaral. Marami salamat. Pinakamalapit na yung banal na presensya, pinadama mo sa bawat isa sa amin. Marami salamat. Pinakamamahal na Jesus, taglay namin ngayon ang kagalakan. Sa aming pangsamantalang pag-uwi, hallelujah, samahan mo kami, ihatid mo kami ng maluwalhati. Hallelujah, ingatan mo kami sa mga masasakyan, sa mga pagtawid, at makarating kami sa aming kanya-kanyang mga tahanan na ligtas at maluwalhati. At sa araw ng gawain, ibalik mo kami sa lugar na ito upang muli ka namin sampahin sa Espiritu at sa katotohanan. At sa una pa rin dalang Pastor Evangelist Will Destrada Almeida, aming inaasahan ang iyong pagdating. Ito po aming samot dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Amen. Praise the Lord. Bisot ni Malay.